kaugnay po mga kasama no, sa ikakasang trilyon peso March bukas. Magandang umaga po Sir Jasper. Welcome po sa Straight to the Point. Magandang umaga po, Miss Angel. Po Sir Jasper, pati po pala ang mga siklista no, meron pong padyak kontra kurakot sa Luneta bukas. Pwede niyo po ba kami bigyan ng karagdagang detalye dito Sir Jasper? Ay, kagaya po nga nasabi po ninyo, no, meron nga po kaming ginagawang padyak kontra kurakot sa Luneta. No? Hindi na to bago. Ginawa namin ito una nung September 21. Tapos since magkakaroon nga ulit bukas ng panibagong rally, karugtong pa rin nung ongoing na corruption issue natin sa gobyerno. So, kalakip nun, ginagawa namin ulit itong padyak kontra kurakot. Actually, ginawa namin ito last week, parang warm up para bukas. Ginawa namin yung padyak kontra kurakot naman hanggang Liwasang Bonifacio, parang bilang teaser kasi nga Opo. Bonifacio Day din bukas. Mm. Ayun. So ilan po yung Tapos, mga ano sir, mga siklista na lalahok dito po sa padyak kontra kurakot? ayun, ang inaasahan namin sana kagaya rin ng last September 21 na inabot din kami ng kulang-kulang 400 na mga siklista galing sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Mm. Mula City Hall, onti lang kami. Pero pagdating namin ng Welcome Rotonda, biglang ang dami ng kasama kasi syempre yung mga galing ng Cubao, galing siguro ng iba pang mga parte ng Metro Manila, doon na sila sa lumahok. Tapos ang dami na namin pagdating namin ng Mm. ng Roas Boulevard. Mm. Ano ba nag-udyok pati sa ating mga siklista Sir Jasper ano na sumama dito nga sa ating panawagan na padyak kontra kurakot? Ayun. Kalakip pa rin nun, syempre, lahat naman din kami, taxpayer pa rin naman, kagaya ninyo, na Po. nagbabayad ng buwis, nakakaltasan ng buwis sa sahod, pero hindi nakikita yung improvement sa kalsada. Hindi namin nakikita na protected pa rin yung mga bike lane kasi syempre kada may traffic, Mm. nasisingitan pa rin kami ng motor o kaya nagigit-git ng mga sasakyan sa gutter. So parang nagiging ano pa rin, risky pa rin para sa amin yung araw-araw na pagbibisikleta sa kalsada, lalo na yung mga ibang siklista na nagbabike papasok ng trabaho. Kagaya kahapon, sinelebrate natin ang National Bike to Work Day, pero hindi pa rin natin makita yung mga improvement sa kalsada. Lalo na nga, kalakip pa nito, nung sa expose ni dating congressman na Zaldico, sinabi niya na pati yung mga road projects intended for additional bike infrastructures, Mm. pati yun nasama sa corruption. Imbis na naging project sa kalsada, nabulsa pa rin. So, ayun. Kaya talagang galit din maski ang mga siklista at lalabas talaga kami ng kalsada bukas. Mm. Paano yan? May parang panawagan, Sir Jasper, ano, natanggalin na daw itong bike lane, especially dyan po sa EDSA dahil nga yung espasyo, kumbaga, dahil sa dami ng mga sasakyan, masikip na daw po itong lugar na to. May mga panawagan na tanggalin na lamang yung bike lane dyan po sa EDSA. Ano po ang reaksyon nyo dito, Sir Jasper? Hindi na po ito panibagong ma'am, no. Matagal na eh. Kada po gagawin nila yung announcement na yan, either ni MMDA o ni LTO or ni DPWH, lagi po kung ginagawa namin ay lumabas pa rin ng kalsada. So hindi na po bago ito para sa amin na lumabas ng kalsada at manawagan para Mm. pa rin sa pagpa-prioritize ng gobyerno sa ating mga vulnerable na road users. Kami pong mga siklista, e-bike, pati malalo na rin po ang mga pedestrian. Lagi po kasi nilang target yung mga hindi nakakotse Mm. para lang din sa convenience ng mga sasakyan sa kalsada para maging mabilis sila lagi. Pero kung titingnan ninyo yung pattern, every year hindi na bago ito. May mga previews na rin sila ng mga panukala na iban yung mga e-bike, iban yung mga e-trike. Yung basta yung mga Mm. maliliit Paano na yan, road sir? users. Sa Monday daw, manghuhuli na, no? Ng mga gagamit, dadaan sa major thoroughfare, yung mga e-bike at saka e-trike. Ayun po. Nangyari na po ito last year around April 2024. MMDA naman ang may pakana, ngayon naman LTO. Ang tanong lang namin,
Bakit e-bikes na naman ang target, hindi yung mga road hazards? Bakit e-bikes yung hahabulin, hindi yung corruption sa road projects, di ba? Yung e-bike mura, accessible, malinis, pang araw-araw ng karaniwang Pilipino. Usually, ang mga gumagamit ng e-bikes, karamihan hindi rin lalaki, eh. Minsan mga nanay, Totoo. ginagamit nila yung pangsundo ng Sundo kanilang ng mga anak. anak, Mhm. pang punta nila sa palengke para yung mga pinamili nila sa palengke hindi nila kakargahin at Oo. dahil nga rin mahirap na rin sumakay ng jeep, putol-putol na yung mga jeep, ang hirap na rin kumonti na yung jeep sa mga kalsada. Yun, kung kulang yung mga bike lanes sa safe spaces, hindi rider ang sisihin, kundi yung kakulangan sa infrastructure, pati na rin sa maling pamamahana. Yun lang Mhm. ang aming panawagan Oh, doon. pero sabi kasi ng LTO, Sir Jasper, ang kapakanan po ng mga nag-i-e-bike at saka nag-i-e-trike yung kanilang kinukonsidera dahil nga po lubhang delikado kapag sila'y kasabay nila sa lansangan yung mga malalaking sasakyan. Sinabi lang po nila yon, pero din naman nila yan nung nakaraang gusto rin nilang ipanukalang iban yung mga e-bike sa EDSA. Pero kung titingnan po natin kung sino ang mga nagsasabi nito, yung kasalukuyan pong LTO na chief natin ay dating car importer. So malamang sa malamang pabor na naman ito sa kanila kasi kung ibaba yung mga e-bikes, mas magiging pabor yun dahil makakapagpasok pa sila ng maraming sasakyan. Sinabi po sa Senado na ngayong year pa lang, hindi pa tapos ang 2025, nagkaroon ng additional na 500,000 na mga kotse sa kalsada. Mhm. Kaya hindi rin po natin masisisi sa mga e-bike, sa mga bike, yung traffic at pagsikip ng kalsada. Kasi dumagdag ng 500,000 in a year sa kalsada. Tapos hindi naman nag-improve yung road infrastructure natin. Dinelay pa yung dapat na rehabilitation ng EDSA. Yung rehabilitation ng EDSA supposed to happen July this year, pero Mhm. nausog gagawin daw nilang next year. Next year. So, ang hirap isisi na sa mga maliliit na road users pa rin nila isisisi. Tapos ang sasabihin nila para lang din sa road safety. Mm. Hindi naman din kami nakakasakop ng malaki sa kalsada, nasa peripherals nga lang kami. Yun Opo. naman Eh po paano yan? yun. Meron po ba kayong gagawing hakbang, Sir Jasper, para po iapila itong resolusyon na ito? Gagawa po kami ng hakbang, hindi lang naman po kaming mga siklista lang din, may mga kasama po kaming mga advocates at mga nagpo-push na mga policy para din po ma mabigyan ng pagkakataon na makagamit ng kalsada na freely yung mga siklista at mga e-bike users kagaya namin. Mhm. Okay. Doon sa rally bukas, ilan ulit ang lalahok mula po sa mga hanay ng siklista at saan po ang magiging staging point po ninyo, Sir Jasper? Yun po. Inaasahan po namin no na kagaya po nung nakaraang September 21 na abutin pa rin kami ng 300 to 400 na mga siklista. Ang magiging po namin aktibidad bukas ay 6 a.m. ang kitaan sa Quezon City Hall, sa harapan ng Quezon City Hall. Doon po kami, may maikli kaming program doon from 6 a.m. to 6:30 a.m. And by 6:30 a.m., dapat mag-umpisa na kaming umalis ng Quezon City Hall. Ang daan po namin ay sa Elliptical Road, papasok ng Quezon Avenue. Pagdating po ng Welcome Rotonda, magkakaroon po kami ng stopover para hintayin at salubungin yung mga siklista na magagaling sa iba't ibang lugar at saka po kami magpapatuloy ng Espanya. Kaya po, hanggang makarating ng Padre Burgos. At pagdating ng kanto ng Padre Burgos at Loas Boulevard, doon na kami magpa-parking sa may tapat ng Manila Hotel para makalahok na kami sa Pahasa Luneta. Doon Mhm. po. Apo, ano ang reaksyon nyo dahil nga yung sa ipinaglalaban natin na kontra katiwalian, ano, nagsauli na itong si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng nasa 110 million pesos dito sa DOJ. Anong reaksyon nyo dito dahil kaugnay ito sa maanumalyang flood control project?
Ano po 'no, nakakagalit din 'no, kasi yung pagsauli niya, yung mga photo ops nakangiti pa sila, parang parang ang gusto pa nilang mangyari dapat matuwa yung taong bayan dahil sinuli nila. Eh, hindi naman po dun natatapos yung issue sa pagsoli lang ng 110 million. Eh, yung ibang mga agency hindi pa nga, napapakinggan sa hearing at patong-patong pa yung mga, corruption nila. So hindi hindi sapat na nagkaroon ng ganitong, hakbang na magsauli ng pera. Kailangan pa rin nilang humarap sa kaso at kung bakit at tanungin at litisin kung bakit nila binulsa at ngayon ibabalik nila porke nahuli sila. Kung hindi ba sila nahuli, hindi nila isusoli? Malamang hindi, 'di ba? Correct, oo. So pero, kumpiyansa ba kayo sa itinatakbong pagdinig ng ICI natin dito sa maanumalyang flood control project, Sir Jasper? Para sa amin po kulang pa. Kasi panay ano na, more than 100 days na, matatapos na itong taon na 'to, magpapahinga ulit yung Kongreso kasi nga magbabakasyon na ang lahat. Lagi nilang sinasabi na, "Oo, magsasampa kami ng kaso, oo," ganyan. Parang by this time, by December, may mga makukulong na. Pero hindi tayo puwedeng magtiwala sa mga pronouncements lang, eh. Kailangan natin makakita ng action kasi ang dami na nilang in-interview, ang dami na nilang pinatawag sa Senado. Pero, nagiinit na yung ulo ng taong bayan. Lalo na ngayon na magfa-file na naman ng mga taxes tapos kailangan makapag-file ng mga dokumento for taxes by January. Tapos parang yan, para makikita mo kung magkano na yung kinaltas sa sahod mo for Correct. this year, by Mhm. next year. Tapos yung mga gumamit ng taxes mo, hindi mo pa nakikitang nananagot, Naway 'di ba? mapanagot itong mga tiwali ano dahil nga yung buwis natin Sir Jasper hindi lang sa sweldo kasi lahat ng binibili natin Lahat, meron pong oo. buwis nakakalungkot. Nakakalungkot. Siguro sir panghuli Nakakalungkot po, po talaga. mensahe na lamang po sa mga lalahok dito po sa Trillion Peso March bukas Sir Jasper. Ayun po, imbitado ang lahat, hindi lang siklista. Kung ikaw ay commuter, health worker, farmer, environmental defender, or ordinaryong taxpayer, may dahilan ka para magtanong, nasaan ang pera? Bakit walang nananagot? At sa lahat ng siklista sa buong Pilipinas, inaanyayahan po namin kayong mag-organize ng sarili niyong padyak kontra kurakot sa inyong mga lungsod. Alam ninyo ang inyong kalsada, ang mga problema sa inyong lugar at ang mga kailangan. Sama-sama na tayong kumilos dahil malapit na magpasko pero wala pa rin nakukulong, wala pa ring hustisya, wala pa ring pananagutan. Kaya sa Luneta bukas, sisigaw tayo ng ibalik ang pera ng bayan, itigil ang korupsyon, protektahan ang mamamayan. Kasi kung walang gagalaw, hindi titigil ang abuso. Kaya ngayon, tayo na ang kikilos. Yun lamang po. Okay, with that Sir Jasper, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo bukas ha. God bless po. Maraming salamat po. God bless. Thank you. Sa mga maiinit na usapin, masinsinang